May mga kwento sa loob ng simbahan na hindi naririnig ng karamihan. Mga lihim na ibinubulong sa dasal, hindi sa kumpisal. Isang pari. Isang doktora. Parehong may misyon, parehong may puso. Ngunit paano kung ang misyon ay magbanggaan sa damdamin? Ito ay hindi katang-isip. Ito ay isang totoong kwento ng panata, tukso, at pananampalataya. Sa kwentong ito, hindi lamang puso ang masusubok, kundi pati paniniwala. Kaya manatili ka hanggang dulo, dahil baka sa kanilang kwento makita mo ang sarili mo. Father Miguel ay isang bagong assign na pari sa San Rafael Parish. Bagong lugar, bagong misyon. Ngunit agad siyang minahal ng mga tao sa kanyang kababaang loob, simpleng pamumuhay, at tapat na paglilingkod. Dumating naman si Doktora Isabel bilang volunteer mula sa isang Catholic Medical Foundation. Matalino, maayos magsalita, at may pusong mapagkalinga. Nag-cruise ang kanilang landas sa unang araw ng libreng check-up sa simbahan. Simple lang ang basyan. Pero tila may hindi inaasahang koneksyon ang nagsimula. Sa mga sumunod na araw, magkasama silang dalawa sa iba't ibang outreach program, medical missions, feeding program, counseling para sa kabataan. Napansin ni Isabel ang pagiging disiplinado at maalaga ni Father Miguel. Si Father naman ay humahanga sa tiyaga at kabaitan ni Isabel sa mga pasyente. Sa bawat proyekto, tila mas lumalalim ang tiwala nila sa isa't isa. At unti-unti pati emosyon. Hindi sila umaamin. Pero sa mga sandaling nagkakasalubong ang mga mata nila, may di maipaliwanag na bigat at lambing. Sa tuwing nagdarasal si Father sa altar, natatagpuan niyang kasama sa panalangin si Isabel. At si Isabel, bagamat alam ang limitasyon, minsang nahuhuli ang sarili sa paghanga sa tinig ni Father, sa bawat salita sa homilya, sa kanyang pag-aalaga sa simbahan. Isang gabi, habang papauwi mula sa outreach, inabutan sila ng malakas na bagyo. Nasiraan pa ng sasakyan si Isabel. Dinala siya ni Father sa kumbento upang doon pansamantalang magpalipas ng gabi. Tahimik. May init ng kape at lamig ng ulan. Sa simpleng kwentuhan, nagsimulang mabuksan ang matagal ng kinikimkim. Father, sabi ni Isabel, may tanong ako, masama bang umibig kahit sa maling pagkakataon? Tahimik si Father Miguel. Tumango lang. Hindi masama ang umibig. Pero masama kung ipilit natin ito kung may mas mataas tayong panata. Makalipas ang gabing iyon, naging mailap si Isabel. Umiwas. Si Father muling nagdasal ng mas malalim. Pareho silang nalilito. Pareho silang nasasaktan. Hanggang isang araw, nagpasya si Isabel. Father, kailangan kong bumalik sa Maynila. Marami pa akong kailangang gawin. Hindi siya pinigilan ni Father. Ngunit sa puso niya, alam niyang may isang bahagi na nawawala. Muling bumalik si Father Miguel sa tahimik na buhay ng pari. Ngunit sa tuwing may mag-aalay ng kandila, sa tuwing may magpapakumpisal, naaalala niya si Isabel. Isang taon ang lumipas, tumanggap siya ng sulat. Mula kay Isabel. Doon niya nalaman, si Isabel ay nagdesisyong maging lay minister sa isang Catholic hospital. Ipinagpatuloy niya ang paglilingkod, ngunit hindi sa piling ni Father, kundi sa panig ng Diyos. Makaraan ng 2 taon, muling bumalik si Isabel sa San Rafael upang magbigay ng seminar. Nagkita sila ni Father Miguel. Hindi na sila katulad ng dati. Mas kalmado. Mas tahimik. Ngunit punong-puno ng respeto at pagmamalasakit. Nagkamustahan. Nagdasal. Ngunit pagkatapos ng lahat, lumakad sila sa magkaibang landas, mas buo, mas matatag. Sa kanyang misa kinabukasan, binanggit ni Father ang isang simpleng linya. Ang tunay na pagmamahal ay hindi laging pagtatagpo. Minsan, ito ay pagbitaw para sa mas mataas na layunin. Lumuha ang ilan. Napangiti si Isabel sa dulo ng misa. Tumango kay Father.
Isang simpleng paalam na walang salita. Pero punong-puno ng aral. Pagkaraan ng ilang buwan, nagsimulang magsulat si Isabel ng journal para sa mga estudyanteng medical interns. Sa bawat pahina, isa-isang isinalarawan niya ang mga karanasan niya sa simbahan, sa mga misyon, at kay Father Miguel. Hindi niya binanggit ang pangalan, pero malinaw ang damdamin. Ito ay kwento ng isang lalaking pinili ang pananampalataya higit sa kanya. Ang journal na ito ay naging libro. Isa sa mga nagbabasa nito, si Father Miguel. Isang retreat para sa mga lingkod ng simbahan ang ginanap sa Tagaytay. Doon muling nagtagpo sina Father at Isabel. Walang drama. Walang yakapan. Ngunit sa simpleng tinginan, ramdam ang pagpapatawad, pasasalamat, at kapayapaan. Naglakad sila sa ilalim ng mga punong pino. Walang salitang binanggit, pero pareho silang umuwi na may buo ng puso. Pagkatapos ng retreat, bumalik si Father Miguel sa kanyang parokya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas tahimik siya, mas mapagmuni-muni. Ramdam niya ang epekto ng muling pagkikita nila ni Isabel, hindi bilang isang alaala ng sakit, kundi ng paghilom. Nagsimula siyang magsulat din ng journal. Lahat ng kwento ng pananampalataya, ng paglilingkod, at ng kanyang mga damdaming hindi niya kailanman naihayag, ay isinalin niya sa mga pahina. Sa bawat salita, unti-unti siyang gumaan. Sa bawat dasal, mas lalong tumatag ang kanyang panata. Samantala, si Isabel ay nagsimula ng isang libreng mobile clinic na pinangalanan niyang Tilinga Panata. Isang ambulansya na naglilibot sa mga liblib na lugar, nagdadala ng gamot, ng tulong, at ng panalangin. Sa loob ng ambulansya, may isang maliit na altar. May krus, rosaryo, at larawan ng isang paring nakatalikod sa altar. Isang simbolo ng isang taong minsan niyang minahal, at mas piniling mahalin ang Diyos. Minsan, iniimbitahan si Father Miguel upang magbigay ng misa bago magsimula ang medical mission. Tahimik silang dalawa. Walang bumabalik na damdamin kundi respeto at mas matibay na layunin. Isang gabi, natanggap ni Isabel ang isang sulat. Mula kay Father Miguel. Hindi ito sulat ng pagbabalik ng damdamin, kundi liham ng pasasalamat. Isabel, maraming salamat. Dahil sa iyo, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi laging para sa sarili. Minsan, ang pagmamahal ay ang pagbibigay daan. Salamat dahil hindi mo ako inilayo sa panata, kundi itinulak mo akong yakapin ito ng buo. Tumulo ang luha ni Isabel. Sa puso niya, ito na ang kulang, ang kasiguruhan na pareho silang naghilom. Pareho silang nagpatuloy. At pareho silang may layunin na mas malaki kaysa sa damdamin. Dahil sa tagumpay ng Tilinga Panata, naisip ng obispo ng diocese na gawin itong taunang programa ng buong simbahan. Si Isabel ang piniling national coordinator. At si Father Miguel ang spiritual advisor. Muli silang magsasama, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang lingkod na parehong tapat sa Diyos. Sa bawat proyekto, bawat misa, bawat outreach, naging testamento sila ng tunay na pananampalataya. Maraming kabataan ang na-inspire sa kanilang kwento. Naging viral ang libro ni Isabel. Nagsimula rin ng sariling YouTube series si Father Miguel, Pananampalataya sa Pagitan ng Mga Pagpipigil. Sa huling bahagi ng journal ni Isabel, may pahinang hindi na isali sa libro. Isang pahina lang. Kung ako'y naging iba kung siya'y hindi pari baka ibang kwento ito. Pero masaya akong hindi naging akin si Father Miguel. Dahil sa pagkakahiwalay namin, naging buong lingkod siya ng Diyos. At ako, naging tapat sa paglilingkod sa bayan. Hindi iyon kalungkutan. Isa yung pagpapalaya. Isang panalangin na naging sagot. Isang lihim na panata na habang buhay nilang dadalhin, hindi upang sirain kundi upang ingatan. Isang araw, inimbitahan si Father Miguel na magsagawa ng misa sa loob ng isang provincial jail. Doon niya nakilala si Mateo,
isang dating seminarista na naligaw ng landas. Habang kausap niya si Mateo, napansin niyang may kasaysayang katulad ng kanya, isang pagmamahal na hindi na itama, isang panata na nabaon sa kasalanan. Ngunit sa halip na hatulan si Mateo, pinakinggan niya ito. Bininyagan niya muli bilang tanda ng bagong simula. Paglabas niya ng kulungan, nagsimula siyang mag-isip, paano kung hindi ko pinili ang panata noon? Ako rin kaya'y naligaw tulad ni Mateo. Si Isabel naman ay tumanggap ng karangalan mula sa simbahan para sa kanyang serbisyo sa mga komunidad. Ngunit sa araw ng seremonya, imbes na tungkol sa sarili ang kanyang talumpati, binanggit niya si Father Miguel. Kung hindi dahil sa isang paring nagturo sa akin kung paano mahalin ang Diyos ng higit sa sarili, baka hindi ko rin narating ito. Hindi kami naging kami pero dahil doon, naging ako ito ngayon. Umiyak ang mga madre, mga lay ministers, at ang ilan sa mga naroon. Nagbigay siya ng panibagong inspirasyon, lalo na sa mga kabataang may pinagdadaan ng damdamin. Bilang pagsasara ng taon, isinama ni Father Miguel ang mga kabataan sa isang pilgrimage. Sa gabi ng camping, habang lahat ay tulog, naglakad siya sa gilid ng burol. Umupo siya sa damuhan at nagdasal. Panginoon, salamat sa lahat ng hindi ko nakuha. Salamat sa mga pintuang isinara, at sa mga damdaming pinatahimik mo. Hindi man ito kwento ng pagtatagpo, ito ay kwento ng pagtupad sa iyo. Pagmulat ng mata niya, nakita niyang may hawak na journal ang isa sa mga estudyante. Kopya ito ng libro ni Isabel. Napangiti siya. Gumana pala ang kwento nila, hindi sa paraan na inaasahan, kundi sa mas dakilang layunin. Nagkaroon ng podcast si Father Miguel, Tinig ng Pananampalataya. Isa sa mga episode niya ay pinamagatang Pagtanggi sa Damdamin, Pagsuko sa Diyos. Viral ang episode. Ilang araw ang lumipas, nagpadala ng mensahe si Isabel, napanood ko. Hindi ko naiyak dahil sa sakit, kundi dahil sa biyaya. Pareho na silang hindi naghahanap. Pareho na silang tumanggap. At pareho na silang nagtuturo sa iba kung paano magmahal ng may pananampalataya. Bilang huling bahagi ng libro ni Isabel, may liham siyang isinulat para sa hinaharap. Hindi niya alam kung babasahin ito ni Father Miguel, pero isinulat niya pa rin. Kung minsang basahin mo ito, sana alam mong hindi ako kailanman ng hinayang. Dahil sa di natin pagpipilit, naging dalisay ang panata natin. Ang kwento natin, bagamat hindi naging atin, ay naging sa Diyos. Matapos ang ilang taon, nabasa ni Father Miguel ang liham. Sa kanyang misa kinabukasan, ibinahagi niya ito at sinabi, sa dulo, ang lahat ay bumabalik sa Kanya. At sa lahat ng taong pinagkaloob sa atin ng sandali, hindi laging para panatilihin minsan, sapat na ang pagdaan nila para buuin tayo. Ang kwento ni na Father Miguel at Doktora Isabel ay hindi lamang sa kanila. Ito ay kwento ng lahat ng tumangging sumuko sa tukso, upang manatili sa liwanag ng pananampalataya. Hindi ito pagtatapos ng isang pag-ibig. Ito ay simula ng mas malawak na paglilingkod. Sa bawat panatang pinili, may damdaming isinuko. Pero sa bawat isinukong damdamin, may puso namang tumibok muli, para sa Diyos, para sa kapwa, at para sa tunay na pag-ibig. Ang kwento natin ngayon ay paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi laging tungkol sa sila na, kundi sa mga pusong piniling manindigan sa kabila ng damdamin. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, huwag mong hayaan na dito lang ito matapos. Mag-subscribe ka sa Panatang Puso para sa mas marami pang kwento ng pananampalataya, sakripisyo, at pag-ibig na mas malalim pa sa romantikong pagsasama. I-click mo rin ang bell icon para lagi kang una sa bawat bagong episode. At huwag mong kalimutang i-share ito sa kaibigan mong may pinagdadaanan, baka ito na ang sagot sa dasal niya. Maraming salamat sa panonood. Tandaan mo, ang puso ay panata, at ang panata ay hindi kailanman nasasayang. Ito ang Panatang Puso. Hanggang sa susunod nating kwento.